Nang bilhin ko ang bahay, 3 milyong piso ang nasa biyenan ko, ngunit ni isang sentimo ay hindi niya ipinagkaloob sa akin. Kaagad. Pagkatapos kong matanggap ang mga susi, kinalaykay niya ang maleta at nagpunta para manirahan sa amin, at ang aking sagot ay humigpit sa kanyang dibdib. Nang araw na hawak ko ang mga susi at pumasok sa aking bagong bahay, ang kalooban ko ay hindi ang kabutihang pakiramdam na inaasahan ko. May isang bagay na nakasara sa aking dibdib, kalahati ay kaginhawahan dahil sa wakas ay nakamit ko ang bagay na napakaraming taon kong pinagpalit, kalahati ay pagod dahil ang mga nakaraang buwan ay parang nag-alisin ng bawat balat sa aking katawan bilang kapalit. Hindi pa ako nakababa ng bag, hindi pa nakaupong maayos para huminga, nang mula sa pintuan ay narinig ko ang tunog ng gulong ng maleta sa semento. Tak 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 tak. Pantay, ngunit makirot sa tainga. Lumingon ako at sa loob ng 1 segundo ang buong katawan ko ay nanigas. Ang aking biyenan na si Aling Espe ay nakatayo mismo sa harap ng pintuan. Nakasuot siya ng pula at maliwanag na damit na para bang darating sa isang handaan. Isang kamay ay kaladkad ang malaki at mabibigat na maleta. Ang kabilang kamay ay yakap ang isang malaking bag na puno hanggang sa butas. Sa likod niya ay ang aking bayaw na babae na si Gigi, kaladkad nito ang 2 malaking kahon na puno ng gamit. Ang mga mata ay nagpapatungkol sa paligid ng bahay na parang matagal na itong sa kanya. Bago pa man makabuka ang aking bibig, pumasok na si Aling Espe sa bahay, hindi nagtanong, hindi nagbati, hindi naghintay na imbitahan. Nag-ikot siya sa sala. Ang mga mata ay naglipad mula sa kisame hanggang sa sahig, mula sa sofa hanggang sa TV cabinet, pagkatapos ay huminto sa bintana na may balkonahe. Tumango siya ng 1 beses at nagsabi ng napaka-natural, parang desidido ito mula pa sa simula. Sige na, matatanggap na pala ang bahay na ito. Mula ngayon, ang kwarto na may balkonahe ang sa akin ha, ang mga matatanda ay kailangan ng hangin. Nakatayo ako doon. Hawak pa rin ang susi, ngunit parang may nagbuhos ng malamig na tubig mula sa aking ulo hanggang sa paa. Hindi ko mapaniwalaan ang narinig ko. Ang bahay na ito, kinailangan kong ibenta ang sasakyan na kasama ko sa maraming taon. Kinailangan kong gupitin ang halos lahat ng personal na gastos. Kinailangan kong gumising ng 2:00 at 3:00 ng umaga para sa dagdag na trabaho. Ang mga buwan ng pagtatakbo, pag-uutang sa bangko, pagbibilang ng bawat piso, wala sa mga tao sa pamilya ng asawa ko ang tumayo sa tabi ko. Ngayon ay pumasok sila at nagsalita ng isang pangungusap na para bang kanya ito mula sa simula. Ang aking asawa na si Jeric ay nakatayo sa tabi. Ang mukha ay bahagyang hindi komportable, ngunit ganap na walang intensyong pigilin ang kanyang ina. Ngumiti siya ng mahina at nagpakita na nagpapahinahon. Ina nating 2 ang nanay, gustong pumunta para tumulong ayusin mo, mahal. Ang pangungusap na iyon ay parang nagdagdag ng 1 baso ng langis sa pakiramdam na matagal nang nag-aapoy sa akin. Tumingin ako sa maletak na katayo sa gitna ng sala at sa paraan ng kanilang paglakad sa loob ng aking tahanan na parang matagal na rin nila ito. At napagtanto ko na ang bahay na ito, bago pa man maging mainit, ay may gustong sumakop ng lugar. Huminga ako ng malalim, pinigilan ang boses para maging kalmado hanggat kaya, at nagtanong ng direkta, bakit dala-dala ng nanay ang mga gamit? Lumingon si Aling Espe sa akin, parang tinitingnan niya ang isang batang nagtatanong ng halata. Ang boses niya ay malamig at natural. Manirahan muna, kaso ba iyon? Ang anak ko ay nakapag-ambag naman sa bahay na ito. Ako ang kanyang nanay, natural lamang na ako ang mananatili dito. Bago pa man mabuka ang aking bibig, nagsabak na si Gigi. Ate, para kang nag-iisip na kayo lang ang bumili ng bahay na ito nang mag-isa. Si Kuya Jeric ay anak ng bahay na ito. Natural lang na makatira ang nanay. Nakatayo ako doon at tinitingnan ang bawat isa. Sa kanila tinitingnan ang paraan ng kanilang pagsasalita, ang paraan ng kanilang pagbabatak sa aking tahanan nang walang kahit anong hiya. Sa aking isipan ay malinaw na lumabas ang araw nang umupo akong katapat ni Aling Espe at mahinahong nagtanong ng humiram ng pera para makaabot sa deposit ng bahay na ito.
3 milyon ang nasa kanya noon, hindi ko hiniling. Humiram lamang ako na may dokumento at malinaw na petsa ng pagbabalik. Ngunit tiningnan niya ako, ngumiting mapait, at nagsabi ng isang pangungusap na naaalala ko pa hanggang sa bawat salita. Ang pera ng nanay ay para sa pagtanda, hindi para ipahiram sa iba. Kaya pala sa kanyang paningin, hindi pa ako kailanman naging bahagi ng pamilya. Ang pagkatumid ay sumampa hanggang sa aking lalamunan, at ang aking mga kamay ay bahagyang nanginig. Ngunit hindi ko maintindihan kung bakit ang boses ko ay naging napakalamig. Lumapit ako sa mesa at ibinaba ang susi. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay malinaw na kumakalampag sa tahimik na espasyo. Tinutukan ko si Aling Espe, bawat salita ay mahinahon at malinaw. Nang kailangan ko si nanay, 3 milyon ang nasa inyo ni 1 piso, ay hindi ipinagkaloob. Ngayon lang natanggap ang susi ng bahay, kaladkad na ang maleta at gustong manirahan. Nagpahinto ako ng isang saglit, at pagkatapos ay nagpatuloy ang boses, ay hindi mataas, ngunit sapat para marinig ng lahat sa silid. Paumanhin po, isinasabog ko po ang nanay mula sa aking tahanan. Ang hangin sa silid ay parang binigkas ng isang kamay. Si Jeric ay nagbukas ng malawak ang mga mata at tinitingnan ako na buksan ang bibig, ngunit walang naibuga. Si Gigi ay nagbukas-bukas ng bibig na parang hindi makapaniwala na nagahas akong sabihin iyon. At si Aling Espe, ang mukha niya ay naging lila. Ang mga mata ay nagbago mula sa pagkagulat patungo sa galit, pagkatapos ay unti-unting naging isang bagay na nakakatakot. Hindi pa kailanman, sa lahat ng taong ginagawa ko iyong manugang, ay nakipag-usap ako sa kanya ng ganoon. Minsan ay nagtiis ako, minsan ay umurong, minsan ay nagpapaalala sa sarili ko na hayaan na para mapanatili ang tinatawag nilang pamilya. Ngunit sa sandaling ito nakatayo sa loob ng bahay na ipinagpalit ko ng aking sariling lakas habang tinitingnan ang mga taong ni 1 piso ay hindi tumulong sa akin, ngunit ngayon ay hayagan na sumasali para sumakim ng lugar. Nalaman ko na kung uurungan ako pa, mawawala ko ang lahat. Nang araw na iyon, sa bagong bahay na puno pa ng amoy ng pintura, sa gitna ng napabigat na katahimikan, alam ko nang malinaw ang isang bagay. Ang kasal na ito ay umabot na sa hangganan na hindi na maaaring balikan. At ang sinabi ko ay hindi katapusan, simula pa lamang ito ng isang serye ng mga pangyayari na kahit sila ay hindi nakahanda. Nakatayo sa gitna ng aking bagong bahay na mabango pa ang pintura, narinig ang sariling pangungusap na lumabas ng malamig hanggang nagtaka pa ako sa sarili ko. Bigla kong naalala ang isang napakatagal ng panahon. Marahil kung hindi dumating sa sandaling iyon, hindi rin ako maaaring maniwala na magagawa kong tingnan ang aking biyenan ng ganoon ang mga matang ganap na walang pagmamahal na natitira. Sapagkat noong una ay tunay kong naniniwala na ang kasal na ito ay magiging tahimik, na basta't magkasamang magsisikap ang mag-asawa, ang kahit anong bagyo ay dadaan, na kahit gaano kahirap ang pamilya ng asawa, darating ang araw na makikita rin nila ang iyong puso. Nang kasal kami, si Jeric sa aking paningin ay isang lalaking tahimik, maalwan, nangunguna sa pagkilos ng may kakayahan. Hindi siya marunong magsalita ng mga malilinis na bagay. Hindi rin siya magaling sa mga pangako na pang-impyerno, ngunit nagbibigay siya ng pakiramdam ng pagiging maayos at mabait. Iyon mismo ang dahilan ng aking pagtitiwala sa kanya. Noon ay naniniwala ako na ang babae ay hindi hihigit sa isa't isa sa kung gaano kayaman ang napakasalan, kundi sa kung gaano karesponsable ang napiling lalaki. Sa mga unang taon pagkatapos ng kasal, kami ay nag-upa ng maliit na apartment sa loob ng isang tahimik na eskinita. Maliit ang bahay, mainit sa tag-araw, at ang mga dingding ay nagpapakita ng kahalumigmigan sa tag-ulan. Ngunit sa akin, may kakaibang init ang panahong iyon. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya ng muebles, abalang-abala, mataas ang presyon, ngunit mas maayos ang kita kaysa sa asawa ko. Si Jeric ay nagtatrabaho sa opisina, hindi ganap ang sweldo, ngunit lagi siyang nagsasabi sa akin ng may matibay na tono, "Ilang taon pang tiisin natin ito, tapos bibili na tayo ng sariling bahay, ayaw ko na sa iyong palaging nangungupahan."
Isang pangungusap lamang iyon ngunit sapat para maging mahalaga ang bawat pagod. Nagsimula akong kumuha ng dagdag na trabaho. Bukod sa regular na oras, tumatanggap pa ako ng gawain sa labas. Pauwi na ay bumabalik pa sa laptop hanggang hating gabi. Mayroon akong mga gabing nangingirot ang mga mata, sumasakit ang likod, ngunit naiisip ko ang larawan ng isang araw na tatayo ako sa sariling bahay at muling nagkakaroon ng lakas. Pinaikli ko ang lahat ng gastos damit, pampaganda, pati ang mga pagtitipon ng mga kaibigan. Isang pagkakataon ay niyaya ako ng mga kasama sa opisina na kumain ng isang pagkakataon lamang para mapawalan ng pagod, tinanggihan ko. Dahil naisip ko na ang ilang daang piso na maaring makatipid ay magpapadali ng konti sa pondo para sa bahay. Noong panahong iyon, hindi ako nakaramdamang malungkot, naiisip ko lamang na nag-iimbak ako para sa kinabukasan. Ngunit mula pa sa simula, ang pamilya ng asawa ko ay hindi tunay na tinanggap ako bilang taong gustong kanilang pasukin sa kanilang pamilya. Ang biyenan ko, na si Aling Espe, ay hindi kailanman direktang nagsabi na hindi siya nagugustuhan ako, ngunit sa bawat pangungusap, bawat tingin, sapat ng mapag-alaman ko. Hindi ako nagdala ng malalaking ari-arian, hindi mayaman ang aking pamilya, at hindi rin ako uri ng manugang na lagi sa pagbababa ng ulo ng sumunod sa lahat. Si Aling Espe ay madalas nang umingiti at nagpupuri sa harap ng iba. Masipag talaga itong aking manugang magaling, kumita ng pera. Pakinggan ay mukhang papuri, ngunit ang paraan ng kanyang pagbibigay diin sa salitang magaling ay nagpapahayag sa akin na tinutukoy niya ako bilang uri ng babaeng nakakaalam ng kanyang sariling kagustuhan. Noon ay bata pa ako sa pag-iisip. Tinanggap ko na ang mga matatanda ay madalas na mapanikala ang bibig. Sinasabi nila iyon, ngunit hindi naman masamang loob, kaya naman nagsikap ako na kumilos ng maayos. Sa bawat kapistahan, hindi ko kailanman pinalampas ang pag-aalaga sa pamilya ng asawa. Mula sa mga bird's nest, mga bitamina, mga gamit sa matunog na aparato para sa biyenan ko, hanggang sa mga sobre para sa aking biyenan, inihanda ko ang lahat ng maingat. Naisip ko na kapag mabuhay kasama ang iba, lalo na kapag bahagi ka na ng pamilya, hindi kailangan ng labis na pagmamahal, sapat na ang kaunting pagiging mabait. Nag-aasawa rin si Aling Espe na ipagmalaki sa mga kamag-anak na may naipon siyang pera, may ilang deposito sa bangko, may ipinagtabi para matulungan ang anak kung kailangan. Sa tuwing maririnig ko ito, talagang nakapagpapahinga ng konti ang aking loob. Hindi ko inaasahan na maaasahan ito, ngunit sa isipan ko, kung dumating ang isang malaking pagbabago sa buhay ng mag-asawa, hindi naman ganap na makikita ang pamilya ng lalaki na nakatitingin lamang. Noon ay naniniwala ako na nasa isang pamilyang praktikal, ngunit may malasakit pa rin. Ngayon ay natatawa na lamang ako sa sarili nang maalala ang pagkakataong iyon, napakatuwa ng nabutas ko. Habang lumalipas ang panahon, lalo kong nalaman na si Aling Espe ay isang taong napakagaling magbilang. Para sa kanya, ang ibinibigay ay kailangang may katumbas na mas malaking kapalit. Ngayon ay tinutulungan niya kayo, bukas ay itatala niya ang nagawa niya ng 10 beses. Minsan ay bumili ako para sa kanya ng makapal na jacket dahil malamig na pinili ko ng maingat, binasa ang bawat detalye, umaasa na maramdaman niya ang kaginhawahan. Ilang araw pagkatapos, may dumating na kamag-anak at nagsalita si Aling Espe sa harap ng lahat. Biniyan ako niyon, ngunit saglit na dinagdag. Pero galing rin siguro sa pera ng asawa nito, magkano ba ang kita ng babae? Nakatayo ako sa loob ng kusina, may hawak na kutsilyo para sa prutas at biglang huminto ang aking kamay. Iyon ang unang pagkakataon na naunawaan ko. Anumang gawin ko, maaari itong burahin ng isang pangungusap ng aking biyenan. Si Jeric naman ay palagi sa gitna, sa paraang pinaka nakakapagod sa akin. Hindi niya tinutulungan ang kanyang ina, ngunit ni minsan ay hindi rin siya nangahas na tumayo sa tabi ko ng buo. Sa tuwing may masasabi si Aling Espe ng masama, si Jeric ay lalabas at bababa ang boses. Huwag mo nang ipag-question pa, matanda na si nanay. Walang masama ang ibig sabihin.
Narinig ko iyon ng maraming beses, napakarami na. Ngayon ay hindi na ako nakakaramdam ng pagpapalubag loob kapag narinig ko ito. Naiintindihan ko na lamang na ito ay paraan niya para hilingin sa akin na patuloy na lumunok ng galit. Kahit ganoon, noon ay patuloy pa rin akong nagtatangkang pangalagaan ang pamilya. Naisip ko na ang mabagsik na biyenan ay pangkaraniwan, basta magkatulad pa ng direksyon ang mag-asawa, maaari pa ring mailigtas ang lahat. Inimbak ko ang paniwala ko sa hinaharap na bahay bilang isang paraan ng paglabas. Naniniwala ako na basta may sariling espasyo, may pintuan na maaaring isara sa likod ko, mababawasan ang mga pagtatalo sa pamilya ng asawa. Ang aming kasal ay magiging mas madaling huminga. At si Jeric ay lalaki rin, sa sandaling magkaroon sila ng tunay na tahanan na itinayo ng mag-asawa. Kaya't nagsimula akong mag-ipon ng maaga para sa pondo ng bahay, maingat na hinahati ang bawat 50, pang-araw-araw, ipon, pangkuha, panghulog sa hinaharap. Lahat ay nakasulat ng malinaw. Mayroon akong mga gabing uuwi mula sa trabaho na gutom na, ngunit kumakain lamang ng isang pakete ng instant na sopas para hindi masayang ang pera, habang ang mga regalo sa pamilya ng asawa ay hindi kailanman sinisiraan ng kalidad. Malupit na ang sarili ko, ngunit mapagbigay sa pamilya ng asawa dahil natatakot ako na baka sabihin ng tao na ako ay palaisa. Nang dumating ang tunay na pagkakataon na mabili ang bahay, ang lahat ng aking pagsisikap ay nagsimulang magbunga. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-iimpok, sa wakas ay nakahanap ako ng isang bahay na akma sa aking pangarap. Hindi ito napakalaki at hindi rin napakamaliwanag, ngunit ang lokasyon ay maganda, madaling maabot ang daan, malinis ang mga papeles. Ang pinakamahalaga ay ang presyo ay nasa loob ng aking kakayahan kung isasama ko ang aking ipon at maghuhulog pa sa bangko. Para sa ibang tao, isang bahay lamang iyon. Ngunit para sa akin noon, iyon ang pangarap na ilang taon ko nang pinagutom, pinagpuyat, at pinagbibihisan ang sarili ko para maabot. Sinikap kong kalkulahin ang bawat halagang kailangan. Ang aking ipon ay malaki na, ang bangko ay maaaring tumulong sa isang bahagi, ngunit para makaabot sa deposit ng mabilis, kulang pa rin ako ng isang halaga. Hindi ito napakalaki para maging pasan na hindi maaaring dalhin, ngunit hindi rin ito maliit na maaaring ayusin sa loob ng isang araw. Ilang gabi akong nag-isip. Ayokong humingi ng mataas na utang sa labas ng bangko dahil sa mataas na interes. Lalo rin ayokong humiram sa mga kaibigan para mapag-usapan. Naisip ko na ang pamilya ng asawa ko. Sa katotohanan, kung ikukuwento ng tapat ako, kusa kong hindi ko bubuksan ang bibig. Hindi ito dahil sa huwad na pagpapahalaga sa sarili, kundi dahil lubos kong alam kung sino si Aling Espe. Ngunit ng araw na iyon mismo, ay si Jeric ang nagsabi muna sa akin. Umupo siya sa tabi ko, tiningnan ang mesa na puno ng mga numero at sinabi, si nanay ay may naghihintay na pera. Humingi tayo ng utang, ng ilang buwan malamang ay tutulungan niya para sa kapakanan ng mag-asawa naman. Matagal pa akong nakatingin sa kanya bago naniniwala ang hindi ako nagkamali. Nang makitang nag-aatubili ako, nagdagdag siya, huwag kang mag-isip. Nang mabigat hindi tayo humihingi, nagpapautang lamang. Ina natin si nanay, makita man lang na ang anak niya ay nagtatayo ng tahanan, hindi ba tutulong siya? Dahil sa pangungusap na iyon ng asawa, napilit ang aking kalooban na pumayag. Naisip ko na baka dapat subukan ko minsan, kahit papaano ay hindi ito para sa kaginhawahan namin, kundi para sa pag-angat ng buhay ng mag-asawa. Nagsimula pa akong maniwala na baka ito rin ay pagkakataon para makita ni Aling Espe ang aking ibang mukha para mabawasan ang pagturing sa akin bilang dayuhan. Nang dumating kami sa bahay ng mga magulang ng asawa ko, maingat akong nagdala ng kaunting prutas. Nang makaupong maayos, dahan-dahan kong sinabi ang lahat, malinaw na ito ay pansamantalang utang para maabot ang deposit. Ilang buwan lamang ang kailangan, handa akong sumulat ng kasunduan. Nakalagay ang tiyak na petsa ng pagbabalik. Sinabi ko pa na kung gusto ni Aling Espe, maaari pa akong magbayad ng interes na mas mataas kaysa sa bangko para maging maayos. Nagsalita ako ng may pagpapahalaga sa sarili bilang isang taong maayos
na nagpapautang, hindi isang nagpapalimos. Sa simula ay nakaupo pa si Aling Espe at nakikinig, ang mga kamay ay banayad na kumakatok sa gilid ng upuan. Walang ekspresyon ang mukha, ngunit habang nakikinig, unti-unting nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nang matapos ang aking pagsasalita, inihilig niya ang kanyang katawan at ngumiting mapait. Pagkatapos ay nagsalita ng matagal ang bawat salita. Ang pera ng nanay ay para sa pagtanda, hindi para ipahiram sa iba para mapaikot. Ang dalawang salitang sa iba ay binibigyang diin niya ng napakataas. Parang may isang basong malamig na tubig na ibinuhos ng diretso sa aking mukha. Nakatayo akong namatay ng ilang segundo. Hindi ko inasahan na agad siyang sasang-ayon, ngunit hindi rin ako inakala na tutanggihan niya ako sa ganitong paraan. Bago pa man maabot ang aking katahimikan, pumasali na si Gigi na nakaupo sa tabi. Ang boses ni Gigi ay masaya ngunit puno ng kapaitan. Tama ang nanay na mag-ingat. Panahon ngayon ay hindi mo alam. Pag-invest na ni ate sa bahay at bukas ay maghiwalay sila ng lubos-lubos na mawawala ang bahay. Nang marinig ko iyon, pakiramdam ko ay may pumiga ng mahigpit sa aking puso. Hindi ko kailanman kinuha ang isang piso mula sa pamilya nila. Hindi rin ako kailanman gumawa ng kahit anong bagay na dapat nilang pagdudahan hanggang sa puntong iyon. Ngunit sa kanilang paningin, iniisip na nila ako ng maaga bilang isang taong darating para makuha ang ari-arian. Lumingon ako kay Jeric na umaasang kahit isa ay may magsasabi ng katotohanan na ito ay usapin ng mag-asawa, na hindi ako ang uri ng tao na kanilang inilalarawan. Ngunit si Jeric ay nakaupo lamang doon, ang isang kamay ay kumakamot sa kanyang tuhod, ang mga mata ay lumayo at nagsabi ng mababa, napakababang tono na halos wala. May punto rin si nanay. Isang pangungusap lamang iyon, ngunit naunawaan ko na, nakaupo ako sa gitna ng isang pamilya na hindi kailanman tiningnan ako bilang isa sa kanila. Nang makita ni Aling Espe na hindi tutol ang kanyang anak, lalo pa siyang nagpalakas. Binitawan niya ang kanyang bibig at nagpaabot ng karagdagang salita nang may nagtatayo at nagbabaligtad na tono. Kung kaya mong bumili ay bumili ka, nang nag-iisa, huwag kang magpahiram ng palakad-lakad, kawawa naman ang anak ko. Pinunta ng init ng mukha ko ang aking mga pisngi. Ang bahay na iyon ay sarili ko ang naghanap, sarili ko ang pera, ang nag-impok, ang kinukulang ay para lamang mapabilis ang pagdedeposito. Ngunit sa kanyang bibig, naging isang mapang-ambisyosong babae na ako na iginagalaw ang asawa niya sa kahirapan. Gusto ko sanang magtanong ng isang bagay na malinaw. Gusto kong itanong kung sa mga pagkakataong nagbigay ako ng pera para sa gamot, para sa kapistahan, para sa iba't ibang kailangan ng kanilang tahanan, may nagsabi ba sa kanya ng kawawa naman ang anak ko noon? Gusto kong itanong kung saan ako napababa at bakit sila nakaupo sa harap ko at nagdududa sa akin, naghahamak sa akin ng ganoon. Ngunit sa huli, wala akong nasabi. Umupo lang ako ng tuwid, nginuya ang labi ko para may mapanatili ng mukha, pagkatapos ay bumangon at nagpaalam. Sa buong biyahe pa uwi, nanginginig ang aking mga kamay sa manibela, hindi ako agad naiyak. Ang sakit noon ay hindi uri ng sakit na gustong sumabog na luha, kundi pakiramdam ng kahihiyang naninigas ang buong katawan. Nahiya ako dahil sa pag-aabala ng aking sariling bibig, nahiya dahil tiningnan akong dayuhan. At ang pinakamasakit ay naroroon ang aking asawa doon. Narinig niya ang bawat salita, ngunit ang tinig niya para ipagtanggol ang aking dignidad ay wala. Nang gabing iyon, nagpuyat ako. Inilabas ko ang lahat ng mga kalkulasyon, mga kontrata, mga ipon, mga investments, mga pang-emergency, nagbilang at nagbilang hanggang sa gumaan ang mga mata. Nagpasya akong ibenta ang sasakyan na matagal ko nang kasama, ang sasakyan na personal ko ring binili pagkatapos ng ilang taong pagtatrabaho. Inilabas ko ang halos lahat ng personal investment, tinanggap na mawalan ng bahagi ng kita. Tumanggap pa ako ng isang pangkalahatang proyekto sa labas ng trabaho. Alam ko na mapapagod ng husto, ngunit kinagat ko ang ngipin at tinanggap para masapatan ang kakulangan. Nang nakaupo ako sa harap ng maliwanag at malamig na screen bago mag-umaga, nangusap ako sa sarili ng napakalinawin. Walang nagpapautang sa akin, aayusin ko ito nang nag-iisa. Hindi ako mamamatay,
dahil sa kakulangan ng isang haligi nila. Ngunit mula sa gabing iyon, may isang bagay sa akin na nabasag ng buo. Hindi na ako muli pang tumingin kay Aling Espe nang may tingin ng isang kamag-anak. At sa unang pagkakataon sa lahat ng taon ng pagiging manugang, naaalala ko ng malinaw ang isang utang hindi sa pera, kundi sa kahamak-hamak na pagkakamali ng pagturing. Pagkatapos ng gabing iyon, na nakaupo akong buong gabi sa harap ng screen para ayusin ang bawat butas sa plano ko, ang aking buhay ay halos puro iisang layunin na lamang. Kailangang makuha ang bahay na iyon gamit ang lahat ng paraan. Ibinenta ko ang sasakyan na mahal ko, inalis ang lahat ng hindi kailangang gastos, tumanggap ng dagdag na proyekto hanggang sa mayroon akong mga araw na pagod na pero kumain pa rin, gusto lang mong mahiga. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, sa huli ay natipid ang lahat. Nang lumagda ako sa kasunduan ng pagbili ng bahay, nanginig ang aking kamay nang hawak ang ballpen, hindi sa takot, kundi dahil sapat ng puno ng emosyon ang loob ko na hindi na maabot ng iisang saloobin. Nagagalak, pagod, kaginhawahan at pait sabay-sabay. Dapat ay masaya itong dalawang mag-asawa, resulta ng maraming taon ng magkasamang pag-iingat, ng magkasamang pagtuon ng pananaw. Ngunit ng sandaling iyon, malinaw kong naunawaan, ang bahay na ito ay isang bagay na kailangan kong lumusong sa napakaraming pagod para maabot. Ang taong katabi ko, sa pangalan ay asawa ko, ngunit sa paglalakbay na ito, karamihan sa panahon ay nag-iisa akong naglakad. Kahit ganoon, nagtangka pa rin akong hindi hayaang lumala ang lahat. Hindi ko gustong dahil sa usapin ng pera ay maging lugar ng pagkalkula na lamang ang aming tahanan. Kaya naman matapos ayusin ang lahat ng papeles, aktibo akong nagbalita sa pamilya ng asawa ko. Naisip ko na kahit hindi ibinigay sa akin ni Aling Espe ang kanyang tulong, kahit may parteng naunawaan ko na ang kanyang kalooban, hindi ba ang isang inang makakakita na nabili ng kanyang anak at manugang ang isang bahay ay magbibigay man lang ng isang salitang pagbati bilang tao? Hindi saya para sa akin ang inaasahan ko, isang simpleng pagiging mapagmalasakit lang para maniniwala akong hindi pa ganap ang kabagsikan ng lahat. Ngunit nagkamali ako. Isang araw, nagdala ako ng kaunting prutas sa bahay ng mga magulang ng asawa ko nang makaupong maayos. Bago pa man matapos ang aking pangungusap, nabili na namin ang bahay. Tanong na agad ni Aling Espe. Wala ni isang salita ng pagbati, wala ni isang pangungusap na ang hirap ng pagtatrabaho mo. Sino ang nakapangalan? Ang tanong na iyon ay nagpinid ng isang bagay sa akin ng napakabilis. Tiningnan ko siya at ang isang bagay sa loob ko ay bumagsak ng mabilis. Iyon pala ang pinaka-inaalala niya. Hindi kung paano ako nagsisikap, hindi kung gaano kahirap, hindi kung sa wakas ay magkakaroon na ng matirahan ang kami, kundi kung anong pangalan ang nakasulat sa papeles. Sinagot ko pa rin ng tapat dahil noon ay hindi pa ako nag-iisip na ang pagtatago ay makakatulong ng anuman. Malinaw kong sinabi na ang bahay ay galing pangunahin sa aking ipon at para sa kaginhawahan ng legal na bahagi ay ang pangalan ko ang nakasulat. Hindi pa natatapos ang aking pangungusap, malakas na nilagay ni Aling Espe ang tasa ng tubig sa mesa. Ang tunog ay malinaw, naging madilim ang kanyang mukha at malamig ang boses. Ang isang manugang na nagtatago ng bahay, anong uri ng pagpapahalaga ito sa pamilya? Hindi pa man ako nakakasagot, tumatawa na ng mapait si Gigi sa tabi. Ang tawa niya ay uri ng tawa na kahit pakinggan mo lamang ay naaapektuhan ka. Sinabi niya habang binibigyang diin ang bawat salita. Para sa pamilya raw ang pagbili, ngunit sarili ang nakapangalan. Talaga namang matalinong babae. Naramdaman ko ang higpit ng aking lalamunan. Napakaraming buwan na nagpagod ako para maabot ang bahay na iyon. Napakaraming taon ang pagtitiis ko sa loob ng pamilyang ito. Sa kanilang paningin, lahat ay nauuwi sa dalawang salitang, matalinong babae. Walang nagtanong kung anong pinagpalit ko. Walang tumingin sa aking pagsisikap. Lahat ay nakatuon sa kung paano maaaring maging parte ng kanilang mga karapatan ang nabili ko. Nang oras na iyon ay nangusap si Jeric, ngunit hindi para sa aking pagtatanggol.
Hinawakan niya ang aking kamay at nag-alay siya pababa habang iniumang sa baba ng dingding papalapit sa kusina, nagpababa ng boses tulad ng isang taong nagsasabi ng napakamakatwirang bagay. O baka idagdag mo na lang ang pangalan ko para mapayapa si nanay. Pag-aari ng mag-asawa, pareho na rin naman kung sino ang nakapangalan. Lumingon ako sa kanya ng bigla ng sandaling iyon. Talagang hindi ko makapaniwalaan na ang nagsasalita ay ang aking asawa. Tinanong ko ng direkta, wala nang ikot, wala kang nagawa nang humingi ako ng tulong. Nang tumanggal ang nanay mo, tahimik ka. Ngayon, natapos na ang pagbili, biglang nagmamadali sa usapin ng pangalan. Ano iyon para sa iyo? Naging puti ang kanyang mukha ngunit sa halip na mapahiya, kumubot pa ang kanyang noo at nainit ang boses. Masyado kang makitid ng isip. Kung mag-asawa ka, ay hindi mo maaaring hatiin ng ganoon paano na ang samahan kung ipinagtatanggol mo ang sarili mo ng ganyan. Narinig ko iyon at sabay kong naramdaman ang pagtatawang pait. Kaya't nang siya ay nag-iisa na nagtatalo sa kanyang sarili, ngunit nang hawak ko ang resulta ng aking pagsisikap ay tinatawag na siyang makitid ng isip. Ang tunay na pagsabog ng pagtatalo ay naganap sa hapunan ng gabing iyon. Naroon ang lahat ang biyenan babae, si Jeric at si Gigi. Ang simula pa lamang ng atmosfera ay mabigat na. Alam kong hindi pa nila iniwan ang usapin ng bahay. At tama ang aking hinala, inilapag ni Aling Espe ang kanyang mangkok at tumingin ng direkta sa akin sa harap ng lahat. Ang boses niya ay makirot na makirot hanggang nagpapalamba ang balahibo. Ang uri ng babaeng katulad nito, nagtatago ng bahay at pera, ginagawa ito para itaboy ang aking anak sa daan balang araw. Ang pangungusap na iyon ay parang isang hampas ng diretsyo sa aking mukha. Lahat ng pagtitiis ko noon ay biglang nabasag. Tumingin ako sa kanya ng magtayo at sa unang pagkakataon, nagsalita ako ng direkta sa harap ng lahat nang hindi umiiwas, hindi pipili ng salita. Kung ganyan ang iniisip mo mula pa sa simula, ay huwag na sanang tinanggap mo ang mga regalo ko, huwag na sanang tinanggap ang pera ko, huwag mo na sanang pinabayaang mapasan ko ang maraming gawaing iyon para sa bahay na ito. Ang hapagkainan ay naging ganap na tahimik. Tinapik ng biyenan ko ang mesa at sinabing bastos ako. Sumugod si Gigi para ipagtanggol ang kanyang ina, ang mukha ay namumula na parang siya mismo ang nasaktan. At si Jeric, sa halip na ibalik ang talakayan sa katotohanan, binalingan niya ako at sinabihan na gumawa ng malaking bagay, na ang aking pagsasalita ay walang respeto sa nakatatanda. Nang sandaling iyon, apat sila na nagpulong para itulak ako sa isang sulok, ginagawa akong salarin dahil lamang sa hindi ko ibinibigay ang inabot ko. Nang gabing iyon, bumalik ako sa maliit na rented na silid. Ibinukas ang bag at inilabas ang kasunduan ng pagbili ng bahay sa mesa. Nakaupong matagal, nakatitig sa mga salitang nakasulat sa papel, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Dapat ay nararamdaman kong maligaya, hawak ang papel na iyon. Ngunit ng gabing iyon, ang pinakamalinaw na naramdaman ko ay isang napakaraming bigat na sakit. Naunawaan ko na ang bahay na iyon ay hindi lamang isang tirahan na aking nakuha, ito ay isang pagsubok. At sa loob lamang ng isang araw, ang pagsubok na iyon ay nag-alisin ng lahat ng balat para mailantad ang tunay na kalooban ng pamilya ng aking asawa. Mula sa sandaling iyon, tahimik na naglagay ng isang hangganan sa aking sariling isipan. Maaari akong magpatuloy bilang asawa, maaari pang magtiis ng ilang panahon pa dahil hindi ko pa gustong itulak ang lahat sa dulo. Ngunit may isang bagay na nangako ako sa sarili ko, hindi ko kailanman hahayaang gawing lugar ng pagsakop ng iba ang bahay na ipinagpalit ko ng dugo, pawis at sariling pagmamahal sa sarili. Noon ay isang paalala lamang para protektahan ang sarili ko, sa huli ang iniisip ko. Hindi ko inasahan na darating ang isang araw na lilitaw ang paalala na iyon ng buo sa gitna ng aking bagong bahay, sa tunog ng gulong ng maleta, at sa mga matang nagtataka, sa mga taong naniniwala na magtitiis pa rin ako, magpakailanman. Nang matapos kong sabihin ang pangungusap, namatay ang buong bahay ng ilang segundo. Walang naghanda para sabihin ko ng ganoon, lalo na sa araw na mismo ng pagtanggap ng bahay. Ngunit ang katahimikang iyon ay hindi natagal. Nang matagal,
Isang tibok ng puso pagkatapos, malakas na tinapik ni Aling Espe ang kanyang maleta sa sahig. Ang tunog ng pagtagos ay malingaw at matulis sa gitna ng espasyo. Matingkad ang mukha niya sa galit, ang boses niya ay parang talim na tumama sa tainga ko. Ikaw pangahasang itaboy ang iyong biyenan, tunay na walang hiya. Ang pagtawag niya ay matulis na pumasok sa dulo ng aking tainga at ginawa pang mas mabigat ang hangin. Si Jeric na nakatayo sa tabi ko ay gulat na gulat, kaagad na sumakal at hinawakan ang aking pulso. Medyo mahigpit ang pagkakahawak niya, ang boses niya ay bumaba, ngunit puno ng igting. Magmaayos ka, makipag-usap ng maayos. Para bang nangyayari ang pagpapahinahon, ngunit ang paraan ng kanyang pagkakapit sa aking braso habang pabaligtad ang katawan patungo sa ina niya ay nagpapahayag sa akin ng napakaklinaw. Sa sandaling iyon, ang iniaalala niya ay hindi kung gaano ko nakinaya, kundi ang biyenan niya na nahampas ang pagmamalaki. Malakas na binalid ang aking braso, naramdaman ko ang init sa aking pulso, ngunit lalo na lamang lumamig ang loob ko. Tinutukan ko ang tatlo sa kanila, nang direkta, bawat salita ay malinaw at walang dali, hindi pabilis, hindi palabin. Bahay na ito ay binili ko. Walang karapatang magdala ng mga gamit nang nag-iisa para manirahan dito. Agad na sumabak si Gigi, parang sinindihan ng apoy ang katawan niya. Nagsulpot siya ng ilang hakbang palapit sa akin, ang daliri ay halos dumikit sa aking mukha. Ngumiti siya ng mapangsala at binibigyang diin ang bawat salita. Ate, inaakalang malaking bagay ang pagkakaroon ng bahay? Kung hindi lumagda ang kuya ko sa mga papel, ay kaya mo bang bumili? Lumingon ako sa kanya at pagkatapos ay tiningnan si Jeric. Hindi ko maintindihan kung bakit sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang mas maraming pagtatawang pait kaysa sa galit. Ngumiti akong malamig at nagsabi agad, "Saan ang pirma ng kuya mo? Ipakita mo sa akin ang isang lagda niya sa kontrata." Ang pangungusap na iyon ay parang sampal ng diretso sa mukha ng dalawang magkapatid na iyon. Natigilan si Gigi, si Jeric naman ay nanigas ang mukha. Ang mga labi ay gumagalaw ngunit walang naibuga. Alam niya ng higit sa lahat kung sino ang pera ang bumili ng bahay na iyon, kung kanino ang pangalan sa papeles, at sa buong proseso kung anong nagawa niya. Ang katahimikang iyon mismo niya ang sagot sa lahat. Nang makitang nalaglag ang boses ng kanyang anak, agad na nagbago ang tono ni Aling Espe, isang bagay na napansin ko na talento niya. Kaagad pa lamang siyang sumisigaw at nagtatawag ng pansin. Ngunit kaagad na rin ay bumuhos siya sa sofa na tulad ng isang taong pinakamalaki ang nasaktan sa buong mundo. Isang kamay ay nasa dibdib, ang isa pang kamay ay nagpupunas ng luha, ang boses ay puno ng drama. Pinalaki ko ang aking anak mula sa simula, at ngayon ay kasal na siya at ang asawa ang nagpapalabas sa akin. Bakit ganito ang buhay ko? Ang paraan ng pag-iyak na iyon ay hindi pag-iyak dahil sa sakit. Ito ay may layunin na pag-iyak, umiiyak para marinig ng iba, umiiyak para lumikha ng kalamangan. At tama ang aking hula, sa labas ng pintuan ay nagsimulang bumagal ang mga tao. Ang bahay ay nasa loob ng isang tahimik na kompleks. Kailangan lamang na tumaas ng kaunti ang boses sa loob para makarating ang pag-usyoso ng mga nasa labas. Ang mas nagsisigaw pa si Aling Espe, parang gustong ipalabas sa buong paligid ang bawat pangungusap. Ang mga manugang ngayon ay ganyan ang kapal ng mukha. Bago pa maging mainit ang bahay, ay itinatalsik na ang biyenan. Wala ba talaga akong nagagawang masama para maging ganito ang pakikitungo niya sa akin? Nang marinig ko iyon, ang dugo ko ay parang umakyat ng biglaan. Ang bahay na ito ay kakapasok ko pa lamang. Ang mga dingding ay mabango pa ng pintura. Hindi pa naaabot ang lahat ng mga kasangkapan sa sahig. At siya ay nakaupo sa gitna ng aking sala at gumaganap ng isang eksena ng kalungkutan na parang nasa talipapa. Mabilis akong lumabas at isinara ang pintuan para mapigilan ang mga tingin mula sa labas. Pagkatapos ay bumalik at tiningnan ng direkta si Aling Espe, ibinaba ang boses, ngunit matibay ang bawat salita. Kung hindi kayo lalabas ng kusa, tatawagan ko ang seguridad ng kompleks. Sa pagkakataong ito,
ay tunay na nainis si Jeric. Marahil sa kanyang paningin, nilampasan ko na ang hangganan na hindi niya inaasahan na aabutin ko. Nagsigaw siya nang malakas ang boses, ay masakit sa bawat salita. Napasobra ka na, ito ang nanay ko. Lumingon ako ng diretso sa kanya at tumugon ng walang alinlangan. Ako ang nagbayad para sa bahay na ito. Ang pangungusap na iyon ay bumagsak sa gitna ng silid, hindi na ito usapin ng pagtatalo. Ito na ang pinakamaingay na katotohanan na wala ni isa man sa kanila ang gustong marinig. Bumangon si Aling Espe mula sa sofa, ang mukha niya ay nagsasaling mula sa asul hanggang sa lila, ang mga matang parang talim. Hindi na siya umiiyak. Nang hindi na maaaring gamitin ang luha para mapigilan ang iba, lumitaw agad ang tunay niyang mukha. Itinuro niya ng diretso ang kanyang daliri sa akin, ang boses niya ay tumitili ng puno ng pagtatampo. Sige, palayasin mo ako ngayon, huwag ka pang magreklamo pag nagdesisyon na ako. Kung ang nakaraang ilang taon ay ako pa, marahil ay nanilalamig na ako sa maririnig na pagbabanta. Ngunit hindi ko alam kung bakit sa sandaling iyon ay naramdaman ko ang loob ko na kakaibang kalmado. May mga tao na, kapag malinaw na nakita mo ang kanilang tunay na mukha, ang kanilang mga banta ay hindi na kasing takot ng dati. Nanatili akong nakatayo sa lugar ko, tinutukan siya at sinabi ng maikli, "Subukan ninyo." Hinawakan ni Gigi ang braso ni Aling Espe, parang pinipigilan, ngunit sabay-sabay na nagdadagdag ng gasolina sa apoy. Sinabi ni Gigi habang lumiliko, "Nanay, umalis na tayo, hindi na sulit kausapin ang ganitong uri ng tao." Ngunit bago siya lumiko, inilarawan pa rin niya sa akin ang isang napakamapanganib na tingin. Si Jeric naman ay nakatayo, nang inatsaka sa gitna ng sala, heto nang itong tumingin sa ina, hay nang itong tumingin sa akin. Ang mukha niya ay namutla sa kabibigulan at kahihiyan, ngunit ang kahihiyang iyon ay hindi sa dahilang masama ang ginawa ng kanyang ina, kundi sa unang pagkakataon ay wala na siyang magagamit na ilang pangungusap ng pagpapahinahon para mapigilan akong umurong. Sa huli, sinuntog ni Aling Espe ng malakas ang kanyang maleta at iniikot ito patungo sa pintuan. Ang tunog ng gulong sa sahig ay makirot at masama sa tainga. Kinalaykad ni Gigi ang dalawang malaking kahon at sumunod sa ina, ang bibig ay patuloy na bumubulong ng mga sumpa. Lumakad si Jeric ng ilang hakbang na parang may gustong sabihin, ngunit sa huli ay hindi na nagsalita. Lahat sila ay lumakad papunta sa malapit na pintuan. Si Aling Espe ay biglang huminto. Lumingon siya sa akin, iyon na ay hindi na tingin ng isang biyenang itinaboy ng kanyang manugang. Iyon ay tingin ng isang taong hinarangan ng kamay bago pa man maabot ang tinataguriang kanilang inaangkin. Sa tingin na iyon ay naroon ang galit, ang kahihiyan, ang pagkamayabang, at isang malalim na galit na alam kong hindi niya madaling nilulunok. Nanatili akong tahimik habang tinitingnan ko sila, mahigpit na nagtatanggol sa susi sa aking palad hanggang sa mangakit ang gilid ng metal sa aking balat. Kaagad nang nagsara ang pintuan sa kanilang likod, naunawaan ko ng napakalahing bagay. Ang nangyari ngayon ay hindi katapusan ng usapin. Simula pa lamang ito ng unang tama. At ang babaeng kaladkad ang maleta palayo mula sa aking bahay, siguradong hindi magpadayang matatalo ng ganoon ng madali. Kaagad na nagsara ang pintuan sa kanilang likod at agad ko ring naunawaan na si Aling Espe ay hindi kailanman titigil sa isang simpleng pagpapalabas sa kanya. Para sa uri ng taong tulad niya, ang pagkawala ng kalamangan sa harap ng manugang ay isang kahihiyan, at kapag nakita ng mga kapitbahay iyon ay 10 ulit na mas malaking kahihiyan. At ang taong mas nagsisikap sa pagpapanatili ng kanyang pagmamalaki, kapag natuklasan ang kanilang pinakamasakit na punto, lalo silang maaaring gumawa ng mga bagay na mas maruming pagkilos. Alam ko iyon ng buo, at alam ko rin na ang tanging tao na maaaring magbukas ng pintuan ng aking bahay para sa kanya mula sa simula hanggang sa katapusan ay iisang tao lamang. Nang gabing iyon, sinadya kong sabihin kay Jeric na mayroon akong appointment sa kliyente para pumunta sa labas. Nagbihis ng maayos, kinuha ang bag, kumuha ng susi ng sasakyan, sinadya pa akong magsabi ng natural sa pag-uwi. "Mahal, magpahinga ka na doon, baka matagal pa ako."
Tumango siya ng mabilis, napakabilis. Kapag dati, siguradong magtatanong siya kung saan at kung sino at kung anong oras. Ngunit ng gabing iyon ay nagsabi lamang siya ng payak, "Oo, sige pumunta ka." Ang ginhawa ng sagot niya ay hindi dahil sa mas kaunting pagmamalasakit, kundi dahil sa abala ang isip niya sa ibang bagay. Inalis ko ang sasakyan mula sa kompleks at nagbilog ng medyo malayo bago bumalik at nagpark sa isang sulok na nakatago malapit sa gilid ng kalye kung saan makikita pa rin ang back gate ng aking kompleks. Ang puso ko ay tumitibok ng pantay-pantay at malamig kapag dumating ang sandaling kailangang personal na masaksihan kung paano magtatalik ang asawa ko, hindi na ako nababagabag. Marahil ay dahil sa loob ko ay may inaabangan ng sagot noong simula pa lamang. Wala pa 30 minuto ay nakita ko si Jeric na lumabas mula sa loob ng kompleks. Tumingin siya sa paligid ng isang beses bago mabilis na lumakad patungo sa back gate. Ilang segundo lamang, pumasok na si Aling Espe at si Gigi mula sa liwanag sa labas ng daan. Wala sa kamay si Aling Espe nang wala. Sa kanyang kamay ay isang malaking tela na bag na puno at mabigat ang kuwintas ay lumiliko pababa sa bigat. Si Gigi naman ay may dalang malaking plastic na bag na lantad ang gilid ng kumot, ilang kahon ng gamot at mga papeles na maingat na nakipit. Sa isang tingin ay alam na, hindi sila pumunta para makipagsalita ng 3 hanggang 5 minuto. Pumunta sila para mag-settle. Hindi ako agad bumaba sa sasakyan. Binuksan ko ang app ng camera sa telepono at pinili ang live viewing mode. Sa screen ay lumitaw ng malinaw ang 3 tao na maingat na nagpapasok sa pamamagitan ng backgate, ang tunog ng mga hakbang, ang ingay ng mga bag. Pagkatapos ay ang boses ni Aling Espe na ibinabang napakahina, ngunit sapat pa rin ang lapit ng mikropono para marinig ko. Dalhin mo si nanay sa kwarto muna, kapag nasettle na kami doon ay hindi na siya makukonsulto. Nakatayo akong namatay sa loob ng sasakyan ng isang tibok. Hindi ito dahil sa pagkagulat, kundi dahil personal na narinig ko ang isang pangungusap na ganoon na walang kahihiyan. Kaagad pagkatapon, ngumiti si Gigi ng mapait at manipis uri ng ngiti na nakakakilabot sa isang pagdinig. Mag-occupy na muna ng lugar. Ilang araw na lang at matatakot din siya. Mahigpit na kinuha ang telepono ko, kaya pala iyon ang tingin nila sa akin. Hindi isang tao na may karapatan sa sariling bahay. Isang babae lamang na matatakot kapag lahat ay nagsabing masama siya at pagkatapos ay yuyukod. Pinigilan ko ang paglabas ng hagod. Binalid ko ang telepono, binuksan ang pintuan ng sasakyan at bumaba. Bawat hakbang pabalik sa bahay ay matibay. Hindi ako tumakbo, hindi nagmadali, hindi nagulumihan. Naisip ko lamang ng malinaw ang iisang bagay. Kung ngayon ay hindi ko sila mapipigilan ng buo, ako mismo ang magbubukas ng pinto para sa kalamidad. Nang makarating ako sa pintuan, may narinig ng tunog ng pagkalaykad ng maleta pataas ng hagdan. Isinaksak ko ang susi at malakas na itinulak ang pintuan. Pagbubukas ng pinto, sabay-sabay na nataranta ang 3. Nakatayo si Jeric sa gitna ng hagdan, ang kamay ay may hawak na plastic na bag ni Gigi. Si Aling Espe ay nakayakap sa malaking bag, si Gigi ay kabababa pa lamang ng kumot sa sahig, sabay na nagpalitan ng tingin ang 3 at nagbalik sa akin. Nakatayo akong sa gitna ng sala, hindi sumigaw, hindi humiyaw. Tinutukan ko ang bag sa kamay ng biyenan ko, ang kama sa paligid ng paa ni Gigi, pagkatapos ay tumitigil sa mukha ni Jeric na namumutla. Ngumiti akong malamig at sinabi, "Magaling talaga. Sa araw ay harang mo ako, sa pagbubukas ng pintuan gabi ay nagsabak na kasama ang nanay mo na parang magnanakaw." Naguguluhan si Jeric nang malinaw, ang dating tigas ng boses sa harap ng ina niya ay biglang nawala. Mabilis siyang bumaba ng isang hakbang at iniabot ang kamay na parang gustong mapawi ang tensyon. "Pakinggan mo muna ako, ang nanay ay magpapahinga lamang ng kaunti, huwag kang gumawa ng malaking bagay." Pinigil ko ang kanyang pangungusap ng diretso. Nagpapahinga ng kaunti at may dalang kumot, mga gamot at mga papeles. Inaakalang tanga ba ako? Nalaglag ang pangungusap sa kanya. Alam niya ng higit sa lahat kung ano ang nangyari
at alam niya kung ano ang tunay na layunin ng pagpasok. Agad na nagbago ng tono si Aling Espe, mabilis na inangkin ang papel ng biktima. Hinahawakan ang kanyang dibdib. Ang isa pang kamay ay nagpupunas ng luha, ang boses ay puno ng drama. Pumunta ako sa bahay ng anak ko, may mali ba iyon? Ikaw ang nagkakamali. Hindi na ako nagtatalo sa kanya sa pamamagitan ng bibig. Maingat kong inilabas ang telepono, pinindot ang playback ng recording mula sa kamera kanina. Sa tahimik na silid, tumakas ang boses ni Aling Espe nang malinaw mula sa kamera. Dalhin mo si nanay sa kwarto muna. Kapag na-settle na kami doon, ay hindi na siya makukonsulto. Agad pagkatapos ay ang tunog ng tawang manipis ni Gigi. Mag-occupy na muna ng lugar, ilang araw na lang at matatakot din siya. Bawat salita ay parang tinampal sila ng kanilang sariling tinig. Natigilan si Aling Espe, ang mga labi ay gumagalaw ngunit walang naibuga. Si Gigi naman ay agad na namula at lumingon sa kanyang kapatid na lalaki. Ang bibig niya ay bumukas na parang gustong itanggi, ngunit ang recording ay walang paraan ng pagtatakwil. Umigting ang ulo ni Jeric at binaling ang galit sa akin. Sinusubaybayan mo kami. Itinuon ko ang tingin sa kanya, hindi tumataas ng boses, ngunit napakalamig ng talino. Hindi. Nag-aalaga lamang sa aking sariling ari-arian. Maikli at matibay ang pangungusap na iyon. At sa sandaling iyon, malinaw na nakita ko na ang tatlong tao sa harap ko ay hindi na isang pamilya na naghahanap ng lugar na matirahan. Sila ang mga taong sa wakas ay nahubaran ko sa kanilang tunay na mukha. Pagkatapos ng gabing nahuli ko silang tatlong lihim na nagdadala ng mga gamit sa bahay sa pamamagitan ng backgate, wala na akong ganyang antas ng pagnanasang makipagtalo pa. Ang pakikipagtalo sa uri ng pamilya ng asawa ko ay pagpapahina ng lakas lamang. Hindi sila natatakot sa kahihiyan, hindi rin sila mahihiyang matukoy. Ang nag-iisang bagay na maaaring mapigilan sila ay katibayan. Kinabukasan ng umaga, sarili ko na akong naghahanap ng isang locksmith. Hiniling ko ang numero mula sa management ng complex at kinuha ang isa na dumating ng gabing iyon mismo. Nang dumating ang manggagawa, ipinakita ko ang mga papeles ng bahay na nagpapatunay na ako ang may-ari at hiniling ko agad na palitan ang lahat ng kandado, ang pangunahing pintuan, ang pandaanan sa likod, ang maliit na bodega at sabay na baguhin ang lahat ng biometric code at ang app para sa doorcam at control ng pagbabago. Ginawa ko ito ng mabilis, malinaw at walang paliwanag sa sinuman. Para sa bahay na ito, mula ngayon ay wala akong iiwan pang anumpang bukas na pinto na maaaring gawing daan ng iba. Ang tunog ng pagbabarena at pagtatanggal ng kandado ay medyo maingay sa tahimik na gabi. Mula sa loob ng bahay, lumabas si Jeric. Nang makita ang manggagawa ay biglang nagbago ang kanyang mukha. Lumakad siya nang mabilis patungo sa akin, ang boses niya ay napabilis at puno ng igting. Ano ito? Parang nagtatanggol ka sa magnanakaw. Nakatayo akong katabi ng mesa, hawak ko pa ang mga lumang RFID card na binanyo na. Itinuon ko ang tingin sa kanya, walang pag-iwas, walang pagbabago ng tono. Tama, nagtatanggol sa magnanakaw. Ang aking sagot ay nagpaming ng kanyang mukha. Nginuya niya ang mga ngipin, namula ang mga mata sa galit. Sinasabi mo na magnanakaw ang nanay ko. Sumagot akong agad, malamig at walang ilong. Sinuman na hindi pa pinahihintulutan ng may-ari, ngunit naghahanap ng paraan para makasum sa loob para sa akin, ay ganyan rin iyon. Waring hindi niya makapaniwalaan na ganoon ako magsalita ng direkta, ngunit hindi ako huminto. Habang inaayos ng locksmith ang app, hiniling ko rin na alisin ang lahat ng account na dati ay nakakonekta sa mga device. Tanggalin ang access kay Jeric sa kanyang telepono, palitan ang password ng Wi-Fi, palitan ang recovery email, ang code ng camera sa loob at labas ng pintuan at gate. Dati dahil mag-asawa kami, pinahintulutan ko siyang magkaroon ng access sa lahat sa pamamagitan din ng kanyang telepono. Ngayon, nakita ko na ang tiwala na iyon ay nagbigay sa kanila ng napakaraming daan para pumasok. Sapat na ang isang pagkakataon na maging tanga. Nakatayo si Jeric at tinitingnan akong nagtatrabaho. Ang mukha niya ay nagbago mula sa galit patungo sa tensyon. Humakbang siya palapit
at pinigil ang aking kamay habang pumipirma ako ng patunay sa locksmith. Palalabasin mo rin ba ako? Maingat na inalis ang kamay ko mula sa kanya mahinahon, ngunit malinaw, kung kinikilala mo pa rin ang bahay na ito bilang lugar na maaaring puntahan ng nanay at ate mo para sumali, alam mo na ang sagot. Nakatayo siya doon nang natigilan. Marahil ngayon ay naramdaman na niya na hindi lamang ito mga salita, tunay na kong pinuputol bawat koneksyon ng bahay na ito sa kanyang pamilya. Matapos umalis ang locksmith, nakaupo pa rin akong halos 1 oras para gumawa ng isang dokumento na ipapadala sa management ng complex. Malinaw kong isinulat na ang bahay na ito ay nag-iisang may-ari lamang at ang lahat ng kahilingan para sa pagbubukas ng pintuan, pagtulong sa pagdadala ng gamit o pagtanggap ng taong nagsasabing kamag-anak, ngunit wala pang direktang pahintulot mula sa akin, ay hindi dapat pagbibigyan. Kung may sinumang magdulot ng kaguluhan sa harap ng pintuan, hiniling ko na makialam ang seguridad ayon sa tuntunin. Inilimbag ko ito, pinirmahan. Isang kopya ay nilagay sa drawer ng may-ari at ang isa pang kopya ay agad na ipinadala sa management. Nagpako rin ako ng appointment para kinabukasan para maihatid ang pisikal na kopya. Nang gabing iyon ay kaunti ang tulog ko, hindi sa takot, kundi dahil alam kong may bagay na mangyayari kinabukasan. Para sa uri ng tao na katulad ni Aling Espe, kapag naharang siya sa isang bahagi, lalo siyang maaaring gumalaw sa isa pang paraan. Katotohanan, halos magtanghali ng kinabukasan ay narinig ko mula sa loob ng bahay ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa harap ng pintuan. Lumabas ako sa balkonahe ng ikalawang palapag at tinitigan pababa. Ang eksena sa ibaba ay nagpainit ng aking dugo ng sandali bago maging malamig muli ang kalooban ko. Si Aling Espe ay nakatayo sa gitna ng tapat ng bakod, nakasuot ng makulay at mamutlang damit. Buhok ay nakaayos, ang mukha ay puno ng galit. Sa tabi niya ay si Gigi na nakakamay, at sa likod ay isang tricycle na may dalang maramihang bag, isang electric fan, 2 malalaking karton na kahon, at isang nakarolyo at nakatali na kumot. Isang tingin ay sapat na para malaman hindi sila pumunta para makipag-usap, pumunta sila para mag-settle ng buo. Nang tumingin pataas at makita ako sa balkonahe, agad na nagtaas ng boses si Aling Espe, sinadyang malakas, para marinig ng buong paligid. Buksan mo ang pintuan, huwag mo na ipakita pa ang drama. Nanatili akong nakatayo sa balkonahe, parehong kamay ay mahinahon na nakalagay sa barandilya. Ang boses ko ay sapat lamang para marinig, ngunit malinaw ang bawat salita. Hindi ko patatanggapin ang sinumang nagdadala ng mga gamit nang walang pahintulot. Para bang pinagbuhos ng mainit na tubig ang mukha ni Aling Espe, lalo pang lumayo ang mukha. Sinadyang malakas ang boses para marinig ng mga kapitbahay. Hindi ako pumunta rito para mag-away, pumunta ako para alamin kung bahay ng aking anak ito o sarili niyang bahay. Alam niyang napakahusay ang mga salita niya. Alam niya na kahit alam niya ang kasagutan sa mga papeles, ang lantarang pagtatanong sa gitna ng maraming tao ay magtatayo ng pag-aakalang ako ay isang manugangan na nag-angkin ng bahay at itinaboy ang asawa. Binuksan ko ng kaunti ang gate, ngunit nanatili akong nakatayo sa pagitan ng bukas ng pintuan. Matigas ang boses ko nang sabihin, sino man na may papeles na nagpapatunay ng karapatan na manirahan pasok kung wala nanatili sa labas. Isang matandang bisita mula sa kabilang kamag-anak ng asawa ko ay nainit ang mukha at sumigaw. Ganyan ba ang pagsasalita ng manugang? Isang bahay lang naman kung bakit halos wala kang awa. Tumingin ako ng diretso sa kanya at hindi rin tumataas ng boses, ngunit bawat salita ay malinaw. Subukan ng tito na gumastos para bumili ng bahay, tapos tignan natin kung papayag ang tito na may bigla ang pupasok na nanlalagay ng gamit. Nagalitan ang hangin. Mga katao na naglalakad sa daan ay nagaantala ng lumakad. May ilang mga bintana na nagbubukas sa paligid. Si Gigi ay nakakamay sa tabi ng ina, ngumingiti, na para bang ito ang eksena na gustong makita niya. Maliwanag na nasisiyahan siya na ganito ang pinipilit nila ako harang sa gitna ng lahat para mapahiwatig. Patuloy na gumaganap si Aling Espe bilang awa-awa na biyenan. Ang boses ay sapat na para marinig ng malayo. Tingnan ninyo,
Ganito ang aming manugang, nilagyan namin ng lahat sa aming anak, at ngayon ay ganito pa ang pakikitungo niya sa amin. Nang oras na iyon, ay bumukas ang pintuan ng katabi. Lumabas si Cynthia ang kapitbahay, nakauuwi ko pa lamang at ilang beses naming nagagawi ang bati. Hindi siya agad tumingin sa akin, nanatili sa kanyang sariling bakod at nagsalita ng mahinahon ngunit malinaw. Ang sariling pag-aaway ng pamilya, ayusin ninyo ng nag-iisa. Huwag kayong gumulo sa kapitbahay ng ganito. Ang pangungusap niya ay hindi mabigat, ngunit tulad ng isang break na naabot sa tamang sandali. Natigilan ng sandali si Aling Espe marahil ay hindi niya inaasahan na may ibang tao ang magsasalita ng ganoon habang nagtatangkang gamitin ang publiko para magdulot ng presyon. Naharang, hindi na niya maaaring magpatuloy sa publiko. Ngunit bago lumiko, lumingon pa rin siya sa akin. Iyon na ay hindi na uri ng pagtingin ito, ay tingin ng isang taong naharang sa kanyang inangkin at nagbabanta. Mahinahon ang bawat salita, ngunit puno ng kahulugan. Hawakan mo ang bahay na iyon, tingnan namin kung gaano mo katagal na mahawakan. Nang marinig ko iyon, hindi na ito pakiramdam ng isang biyenang nagtatampo dahil sa napinsala ang pagmamalaki. Naramdaman ko ang isang banta na may plano na sa likod nito, at nang nakatayo akong sa harap ng pintuan ng aking bahay at tinitingnan ang kanilang papalayong mga anino, malinaw ang naunawaan ko. Si Aling Espe ay hindi titigil sa pagtuligsa sa akin sa harap ng mga kamag-anak at kapitbahay. Mayroong isa pang bagay ang kanyang binalak, isang bagay na mas mapanganib. Ang pangungusap ni Aling Espe ay patuloy na lumilingon sa aking isipan sa buong hapon ng araw na iyon. Hawakan mo ang bahay na iyon, tingnan namin kung gaano mo katagal. Kung galit lamang ito dahil nasaktan ang kanyang pagmamalaki, maaari pa rin siyang magdagdag ng ilang pangungusap at pagkatapos ay hinto na. Ngunit ang tono, ang tingin hindi katulad ng isang taong nagtatampo dahil nasalungat, katulad ito ng isang taong nakahiwatig sa isang bagay mula pa sa unang simula, hindi pa lang naiabot ang kamay nito. Naupo akong mag-isa sa sala nang matagal tinitingnan sa bintana ang espasyo ng harap ng bahay habang hindi naaayos ang kalooban ko. Mula nang natanggap ko ang bahay, alam ko na ang lahat ng ginawa ni Aling Espe, pagdadala ng maleta, pag-iyak sa harap ng mga tao, paghila ng mga kamag-anak para magdulot ng presyon ay nangyayaring napakaabaling mabilis at napaka-organisado. Parang ang bawat hakbang ay may plano. Nag-iisip ako, kung gusto lamang niyang matirahan, hindi niya kaladkad ang lahat ng gamit sa unang araw ng aking pagtanggap ng bahay. Kung gusto lamang niyang magdulot ng presyon sa akin, hindi niya kailangang dalhin ang mga kamag-anak sa kinabukasan ng mabilis at maingat na nakaayos. Ang lahat ay nagagawa ng napakamabilis, napakapinipilit, parang may seryosong pangangailangan sa loob ng isang limitadong panahon. Kinagabihan pagkatapos, lumabas ako para ayusin ang ilang bagay na kailangan pa para sa bahay. Nang lumabas ako sa isang tindahan ng furniture, nagkataon na makita si Kuya Peter, ang broker, na noon ay nagdala sa akin para tingnan ang bahay na ito. Nakilala niya ako bago pa man ako makakilala sa kanya. Habang nakikipag-usap ng magiliw, nagtanong siya ng isang bagay na tila ordinaryo, ngunit kaagad ay nagpainit ng aking loob. "Kumusta ka na?" Napansin ko may nagtanong tungkol sa bahay na ito sa akin. Natigilan ako sa gitna ng paradahan ng mga kamay, ay mahigpit na humigpit sa hawak na folder, mabagal na nagtanong. Sino ang nagtanong? Bahagyang nag-alinlangan si Kuya Peter, parang natatakot na masabi ang hindi angkop. Ngunit nang makita ang kaayusan ng aking tanong at tono, sumagot pa rin siya ng tapat. "Ilang araw bago mo natanggap ang bahay, may isang matandang babae at isang lalaking kasama niya ang dumating para makipag-usap sa akin. Nakilala ko sila dahil nakita ko sila noon na pumunta ka para tingnan ang bahay. Nagtanong sila tungkol sa mga papeles ng bahay, kung sino ang karapatan, at tinanong din kung paano ang proseso kung gusto mong idagdag ang pangalan ng ibang tao sa titulo." Narinig ko ito at ang likod ko ay biglang naging malamig. Hindi ko kailangan ng karagdagang paliwanag. Alam na namin kung sino ang isang matandang babae at ang lalaking kasama niya. Mahinahon akong nagtanong, "Ano pa ang tinanong nila?"
Bahagyang kumamot sa batok si Kuya Peter at nagsabi ng mas mababa. Nagtanong din sila kung saan maaaring mas mabilis magawa ang paglilipat ng titulo kung gustong ibenta ng mabilis ng may-ari. Nakatayo akong namatay, ng ilang segundo lahat ng tunog sa paligid ko ay parang lumayo ng biglaan. Kaya pala hindi lang pagnanasang manirahan ang layo ng pagdadala ng maleta ni Aling Espe sa unang araw. Nagsaliksik na sila ng maaga, nagtanong na sila ng maaga, nagplano na sila. Ang eksenang paglalagay ng maleta sa pintuan ng bahay ko, isa lamang ito sa susunod na hakbang ng isang plano na matagal nang inihanda. Nagpasalamat akong si Kuya Peter, gumawa ng pagkukunwaring maayos ang lahat at lumiko, ngunit nang lumakad na ako, malamig ang mga paa ko. Sa buong biyahe pauwi paikot ang isipan ko. Kung ordinaryo lamang ang kanilang pagnanasa, si Aling Espe ay magtatangkang makikipag-ugnayan para mamuhay, unti-unti ay magdudulot ng presyon. Ngunit kung nagtanong na sila tungkol sa paglilipat ng titulo at mabilis na pagbebenta, ibig sabihin ay kailangan nila ng pera, kailangan ng mabilis. At kapag pinipigilan ng pangangailangan ng tao, mas mapanganib ang kanilang susunod na hakbang. Nang gabi ring iyon, naupo ako sa loob ng sasakyan ng matagal bago bumaba. Muling binago-bago sa isipan ko ang bawat piraso ng nakaraang buwan, bawat pangungusap, bawat pagpapakita, bawat salita ni Aling Espe na tila walang saysay pero nagmimistula na ngayon ay may kahulugan. Ang pagmamadali, ang pagiging marahas, ang paraan ng hindi nila iniintindi ang kanilang pagmamalaki para bumalik ng paulit-ulit ang pagkagulat ni Aling Espe nang malaman na nakasulat sa aking pangalan ang bahay. Lahat ay hindi simpleng usapin ng pagmamalaki ng biyenan sa manugang. Nagsimula akong magsaliksik mula sa isang lumang kakilala ng asawa ko. Ang taong noon ay ilang beses naming makasama sa parehong handaan at may kaalalamang maling bagay sa pamilya ni Jeric. Sa simula ay umiiwas siyang magsalita, ngunit siguro ay nakita niya ang kaayusan ng aking pagtatanong. Sa huli ay nagsalita na rin siya ng dahan-dahan sa telepono. Hindi mo alam? Ang ari-ariang iyan ni Gigi, isinanglanan niya mula pa noong ilang buwan na ang nakakaraan. Hinawakan ko ang telepono habang nangamama ang aking mga kamay. Nagtanong ako ng mahinahon. Isinangla na ang bahay, malalim na huminga sa kabilang dulo. Oo, may nakinig siya sa isang tao para mamuhunan sa isang negosyo, nagsabak lahat. Ngayon ay talo lahat. Yung nagpautang ay malapit na ring mangilabot at narinig ko may utang pa rin sa labas ng bangko. Hawak ko ang telepono habang naging malagkit ang mga palad ko sa pawis. Kaya ang 3 milyon na minsan ay ipinagmalaki ni Aling Espe, ang pera na tinanggap niya para sa kanilang katandaan, ay hindi na kumpleto tulad ng laging sinasabi niya. Hindi siya nag-ingat ng pera dahil matalino. Nag-ingat siya at tahimik na ibinuhos ang lahat sa sugal na negosyo ng kanyang anak na babae. Tinanggihan niya ako, hindi dahil sa takot na hindi ko mababayaran. Tinanggihan niya ako dahil wala akong lugar sa kanyang listahan ng prioridad. Ang pera niya ay para sa pag-save ng kanyang anak na babae. At ako kahit saan man ako magpatulong ay wala ring pakialam sa kanya. Habang iniisip ito, biglang tumawa na ako. Isang napakamahinahon at manilas na tawa, ngunit napakapakin ng kapaitan. Sa maraming taon, tinanggap ko ang kahihiyang ituring akong dayuhan at tinanggihang ipinagkalooban ng pangunahing paggalang. Lagi ko itong iniisip bilang problema ng tiwala na hindi ako sapat sa kanilang paningin. Ngunit hindi pala iyon ang katotohanan. Ang katotohanan ay mas nakakatawang. Hindi ako itinaboy dahil kulang ang aking kakayahan. Itinaboy ako dahil mula pa sa simula ay walang anumang magandang intensyon na inihanda para sa akin. Ang pera niya ay para sa kanyang anak na babae. At nang magsimulang gumiba ang lahat, lumingon siya sa bahay ko bilang pampigil nang lulubog sila. Natuwad ako sa silya, matagal na tinitingnan ang kisame. At sa unang pagkakataon mula nang sumabak ang buong pangyayaring ito, naramdaman kong hindi na lamang naaawa sa sarili ang nararamdaman ko. Mas malamig ito, mas gising, mas matalim. Lahat ng piraso ay nagkakaugnayan na. Hindi lamang gusto ni Aling Espe na pumasok sa aking bahay,
para manirahan. Gusto niyang gamitin ang bahay na ito bilang bagay na maaaring kumapit sa maaaring ikot para ayusin ang halo-halong pera na nilikha ni Gigi at niya. At ang susunod na gagawin ko, hindi lamang ang pagtatanggol sa aking bahay. Hihilingin ko rin na bayaran nila ang bawat hakbang na ginawa nila sa likod ko. Pagkatapos ng gabing malaman ang katotohanan tungkol sa katayuan ng ari-ariang iyon ni Aling Espe na matagal nang isinangla, hindi na ako naramdamang mainit at mainit na galit. Ang damdamin ko noon ay malamig pa. Kapag nakilala mo na ang tunay na layunin ng karibal, ang galit ay unti-unting lumalayo at pinalit ng katahimikang malinaw. Naunawaan ko ng malinaw kung patuloy akong makikipagtungo sa gawin ng biyenan ko at asawa, kung patuloy silang dalhin ang mga kamag-anak para magdulot ng presyon, sa akin pa rin ang pagod ng pagod. Ang uri ng taong tulad ng pamilya ng asawa ko ay hindi titigil dahil sa ilang salita. Nais nilang sarili kong ibunyag ang kanilang mukha. Kinabukasan ng umaga, aktibo akong tinawagan si Jeric. Nang masagot niya ang telepono, ibinabas ko ang boses ko sa pinakanormal na antas. Parang ang tensyon ng ilang nakaraang araw ay bahagya ng lumamig. Maikli lang ang sinabi ko. Nag-isip na ako kung gusto ng nanay na manirahan, pag-usapan ulit natin. Isang pangungusap lamang, ngunit malinaw kong narinig sa kabilang dulo ang paghinga niya ng may kaginhawahan. Tila parang may naalis na malaking bato sa kanyang dibdib. Ang boses niya ay naging malambot nang bigla may sangkap pa ng kasiyahang hindi niya namalayan. Alam na naman na mauunawaan mo, mag-asawa nga tayo, dapat din alamin mong palawakin ang pag-iisip. Narinig ko iyon at ang natitirang pag-aalinlangan ko ay nawala rin. Kung dati pa ay naniniwala akong siya ay mahina lamang at nasa gitna ang sandaling iyon, ay naunawaan ko hindi siya natigil sa pagitan. Pumili siya ng panig ng matagal na gusto lamang niya na mananatili ako para patuloy na may gumawa ng mahirap na bahagi ng kanilang pamilya. Ang paraan ng kanilang pagkakaunawa ay gusto nila akong mangyukod para hindi naman nila kailangang sabihing sila ang nagpilit. Hindi ko nagsabi ng malinaw agad. Nagpatuloy lang akong nagsalita ng maayos. Kung gusto nilang manirahan, kailangang gawing malinaw sa pamamagitan ng kasunduan. Sino ang titira? Gaano katagal? Hanggang saan ang karapatan? At ano ang hindi maaaring gawin? Gusto ko ng malinaw na kasunduan mula sa simula para hindi na tayo mag-aaway. Natigilan ang kabilang dulo ng isang tibok. Malamang ay hindi niya inaasahan ito, ngunit pagkatapos ay sumagot pa rin siya. Oo, sasabihin ko sa nanay. Hindi pa dumaan ang kalahating oras, nagulit na siyang tumawag. Ang boses niya ay mas mabilis kaysa karaniwan. Nanay, ay pumayag, anumang papeles ang gusto mo ay pipirmahan basta't mapasok sa bahay. Hinggil ng telepono at nanatiling tahimik ng ilang sandali at naramdaman ko ang tamang lasa ng kapaitan. Ang isang taong tunay na gustong manirahan lamang ng walang ibang layunin, kapag narinig ang salitang kasunduan at limitasyon, ay maaari nitong matakot at mag-alinlangan. Ngunit si Aling Espe ay agad na pumayag. Ibig sabihin lamang nito para sa kanya, ang papel ay isang bagay lamang na kailangang tiisin sandali para makaabot sa mas malaking layunin. Tinawagan ko ang isang matandang kaibigan mula pa sa kolehiyo na abogado ngayon. Hiniling ko na gumawa ng isang kasunduan na napakamahigpit. Sinabi ko ng malinaw na ito ay hindi simpleng pahintulot na manirahan, kundi isang dokumento na may buong responsibilidad at limitasyon. Nakalista roon. Ang taong pinahintulutang manirahan ay pansamantala at may takdang panahon lamang. Hindi sila maaaring magdala ng sinumang pansamantalang titira ng matagal. Hindi sila maaaring makialam sa anumang ari-ariang nasa bahay. Hindi sila maaaring humingi ng pagbabahagi ng pagmamay-ari. Hindi sila maaaring gumamit ng address na ito para sa anumang kasunduan o transaksyon na may kaugnayan sa pagsasangla o pagbebenta. At wala ring anumang batayan para magtatag ng karapatang pag-aari sa hinaharap. Binasa ko ng paulit-ulit ang bawat talata, binago ang bawat salita para maging malapad at walang puwang na maaaring pagkalawin ng iba. Sa hapon,
inimbitahan ko ang buong pamilya ng asawa ko sa aming sala. Sa pagkakataong ito ay dumating si Aling Espe nang walang maleta, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang mapagbantay at masusing pinagmamasdan ang lahat. Si Gigi ay nakaupo sa kabilang panig, ang paa ay umaampas-ampas, ang mga mata ay nagpapatungkol sa buong bahay kahit nagpapanggap na walang pakialam. Si Jeric naman ay nakaupo sa harap ko, nagsisikapin na magmukhang hindi pabor sa kahit anong panig. Inilapag ko ang kasunduan sa mesa at itinulak palapit sa kanila. Kung gusto ng nanay na manirahan, basahin ng mabuti at pirmahan. Gusto kong malinaw ang lahat bago pa mangyari ang anumang pagtatalo. Sinabi ko bago pa man magsimula ang lahat. Dahil pamilya na tayo, kailangang malinaw. Para hindi na maaari akong pagsisisihin ni sinuman na pinigil ko ang anumang bagay, at hindi rin sila maaaring magsabing hindi nila alam ang mga hangganan. Kinuha ni Aling Espe ang papel sa simula ay pinananatiling neutral ang mukha, ngunit habang nagbabasa, unti-unting nagbabago ang kanyang ekspresyon. Nang makarating siya sa bahagi na nagsasabing walang karapatang makialam sa ari-arian at walang matatatag na batayan para sa pagmamay-ari, sa hinaharap huminto ang kanyang kamay. Nagsumikap na tingnan ang papel si Gigi, ang labi ay bahagyang pumasok sa loob. Kumuha naman si Jeric ng baso ng tubig at dito na ipamalas na tumitigas ang kanyang bagang. Talagang kailangan ba ng ganito sa pagitan ng pamilya? Tanong ni Aling Espe, ngunit ang tono niya ay mas inis kaysa sa pagtatanong. Sumagot agad ako, napakabanayad ang boses ko. Dahil pamilya, kailangang mas malinaw. Hindi ko gusto na pagkatapos ng ilang panahon ay bawiin ng sinuman ang sinabi nila noon, na natiling nakatayo ang katahimikan sa silid. Alam kong hindi sila komportable, ngunit sa huli, pagkatapos ng isang pasulpot-sulpot na pagtingin sa anak na lalaki, pagkatapos ng pagtingin sa anak na babae, kumuha si Aling Espe ng bolpen at pumirma. Ang paraan niya ng pagpirma ay mabilis at malakas, hindi uri ng pagpirma ng isang taong tunay na tumatanggap ng kasunduan. Ito ay uri ng pagpirma ng isang taong nagtitiis sandali para makaabot sa ibang bagay. Kinuha ko pabalik ang papel, bahagyang binuklat para tiyaking wasto ang pirma at inilapag sa mesa. At sa sandaling parang huminga na ng kaunti ang tatlo, sa kanila aking itinuon ang tingin kay Aling Espe at nagtanong ng iisang pangungusap lamang. Ngayon na, pumirma na kayo, may maaari ba akong itanong tungkol sa lumang bahay ng nanay? Nasaan na? Ang buong silid ay parang binigkas ng isang malakas na kamay. Ang reaksyon ni Gigi ay kauna-unahang nagpakita, ngunit hindi sa salita. Ang mukha niya ay naging puti nang nakikita. Si Jeric ay biglang lumiko sa ibang direksyon, ang kamay na nakapatong sa kanyang hita ay nagsimulang kumurot ng mahigpit. At si Aling Espe, ang pagmamalaking ekspresyon na dati niyang dala ay nawala sa isang kisap. Ang boses niya ay nag-isang tibok. Bago maaari pa siyang magsalita, hindi ko binibigyan ng oras ang tatlong ito para mag-recover. Nagpatuloy ako, ang boses ay pantay, ngunit ang bawat salita ay parang bato na pinukpok sa mesa. O baka isinangla na ang bahay na iyon at ngayon ay gusto ninyong gawing paraan ang aking bahay para mayroon kayong mapagkukunan ng pera. Malakas na tinapik ni Aling Espe ang kanyang kamay sa mesa at ang baso ng tubig ay nagalaw ng bahagya. Pinagtitingalaan niya akong puno ng galit. Sino ang nagsabi ng ganitong kasinungalingan sa iyo? Mag-ingat ka ng iyong mga salita. Wala akong nagpapakita na anumang emosyon. Binuksan ko ang telepono at pinindot ang recording ng tawag kagabi kasama ang kakilala ng asawa ko. Ang boses ng lalaki sa kabilang dulo ay tumakas mula sa speaker nang malinaw sa tahimik na silid ang salita tungkol sa isinanglag na bahay, ang talo sa negosyo, ang nangungulila ng mga nagpautang. Sa loob lamang ng ilang 10 segundo ng recording, ang buong silid ay naging parang sumabog. Si Gigi ay biglang tumayo, ang mga mata ay nagningning. Si Jeric ay walang kulay ang mukha. Si Aling Espe naman ay tiningnan ang telepono, pagkatapos ay pinagmasdan si Gigi at ang ekspresyon niya ay pinagsamang hiya at gulat. Saan mo nakuha iyan? Sinumang nagsabi sa iyo ay nagsisinungaling, sigaw niya. Wala akong nagpabago ng mukha. Nagpatuloy lang ang recording.
Habang naririnig ng tatlong tao ang kanilang sariling sitwasyon na inilarawan ng isang boses na hindi nila inaasahan, biglang nagsimulang magtatalo ang tatlo sa isa't isa. Si Gigi ay tumitingkad ang mga mata at bumalikwas sa kanyang kapatid na lalaki, sinasabi na kasalanan nito kung bakit nangyari ang lahat. Si Jeric ay nag-angal pabalik at sinisisi ang kanyang nanay na nagmamadali. At si Aling Espe ay inuyupok ang dalawa niyang anak bilang mga walang saysay at hayaan na ang manugang ay nakakita ng lahat. Ilang minuto pa lamang ang nakalipas sila na ang nagtatalo sa isa't isa nang bukas pa ang recording sa aking telepono. Hinintay ko na maging kaunti pang mahinahon ang silid bago tumayo. Tinutukan ko ang tatlo ng isa-isa at ang sinabi ko ay ang pinakamalamig na pangungusap mula nang magsimula ang lahat ng ito. Mula ngayon, sinumang muling makikialam sa aking bahay, hindi na pamilya ang pag-uusapan. Batas na. Pagkatapos ng eksenang inilatag ko sa mesa, ang lahat ng katibayan at ang biyenan ko at kanyang pamilya ay nagbaligtad at nagtatalo sa isa't isa. Wala na akong ilusyon na natitira. Sinubukan ko pa ring maniwala na si Jeric ay nahirap lamang, na siya ay nasa pagitan ng ina at ng asawa, na kung may sapat na pagkakataon ay gigisingin na rin siya. Ngunit ang tao ay hindi siya nasa pagitan. Pumili siya ng panig nang matagal na gusto lamang niya na maging maayos ang lahat sa panlabas na pagpapakita para hindi siya mapintasan ng pagtataksil sa asawa. Nag-hire ako ng abogado kaagad ng linggo ring iyon. Dinala ko ang lahat ng mga dokumento, ang hanga ng pagbili ng bahay, mga saukeke, mga katibayan ng transaksyon, ang recording, mga papeles na may kaugnayan, at inilahad ang lahat ng isang pag-upo. Pagkatapos marinig ng abogado ang lahat, tumingin lang siya sa akin at nagsalitang maikling-maikli. Kailangan mo ng katapusan rito at dapat tapusin mo ito ng maayos. Tumango akong malakas at sa unang pagkakataon, pagkatapos ng napakatagal, hindi na nanginginig ang aking desisyon. Naghanda ako ng mga papeles para sa pagpapawalang bisa ng kasal at sabay na nagpapadala ng isang opisyal na abiso kay Jeric na humingi siya na lumabas ng bahay sa loob ng isang tiyak na panahon dahil ang bahay na ito ay sarili, kung ari-arian at walang puwang para sa anumang pagkalito. Nang matanggap ni Jeric ang abiso, halos maging baliw siya sa galit. Nang gabing iyon, matagal ng hating gabi at nagmamadaling dumating siya sa bahay, paulit-ulit na kumakatok hanggang sa umaalingaw-ngaw ang buong tapat ng pintuan. Ang tinig niya sa labas ay puno ng desperasyon at takot. Toto, gusto mo bang putulin ng buo ang lahat? Buksan mo ang pinto, pakinggan mo muna ako. Nanatili akong nakatayo sa loob ng ilang sandali, tinitingnan sa peephole. Pagkatapos ay binuksan ang pinto, ngunit nanatili sa espasyo ng pagpasok nang hindi pinahintulutang pumasok ng malalim. Ang mukha ni Jeric noon ay namutla, ang mga mata ay namumula na parang maraming araw na hindi natutulog. Nakita ko rin ang pagbaba ng kanyang timbang. Sa pagkakita niya sa akin, agad na nanghinto ang boses niya, tulad ng isang taong nagsisikarap mabawi ang kalamangan. Sala niya, alam ko na. Ngunit huwag mo akong itaboy sa puntong ito. Mag-asawa tayo. Tinutukan ko siya, at ang kalooban ko ay hindi na naramdamang maaaring lumambot pa. Mahinahon na nagtanong, nang kasama mo ang nanay mo para planuhin kung paano makuha ang aking bahay, naisip mo ba noon na mag-asawa tayo? Isang pangungusap lamang, ngunit nagpilas iyon sa kanya ng buo. Ang mga labi niya ay gumagalaw ng ilang beses, ngunit walang maaaring lumabas na sagot, sapagkat alam niya ng mas malalim kaysa sa lahat ang katotohanan ng lahat ng nangyari. At pagkatapos ay ang bagay na pinaka-hindi ko inaasahan na mangyari na ganap malapit mismo sa harap ng aking pintuan. Bigla ay lumuhod si Jeric. Ang dalawang tuhod niya ay tumama sa semento ng may mahina ngunit sapat na tunog na nagpigil sa akin ng isang sandali. Iniabot niya ang kamay at hinawakan ang aking pulso. Ang boses niya ay puno ng pagkaapurahan habang nagsasalita ng mabilis na parang natatakot na isasara ko agad ang pintuan. Napilitan ako ng nanay ko. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat. Ayoko kang mawala. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Yumukod ako
at tinutukan siya. Tinitingnan ko ang lalaking noon ay pinaniwalaan kong aking magiging katuwang sa buhay. Ang lalaking noon ay magkasamang sa kanamin pangarap ang isang maliliit na bahay. At ang taong ito ay dahil sa kanyang katahimikan noong mga kritikal na sandali ay nagbukas ng daan para sakupin ang lahat ng pinagsumakitan ko. Banayad na nagsalita, mula nang makipagtulungan ka sa nanay mo para kunin ang aking bahay, isinaaling mo ba noon na ikaw ang aking asawa? Malinaw na hinayaang malaman niya ang sagot sa pamamagitan ng katahimikan. Sa sandaling iyon, mula sa labas ng pintuan, ay narinig ko ang tunog ng mga diping tunog ng mga hakbang na nagmamadali. Bago pa mabigyan ng espasyo ng higit sa isang tibok, ang tagpo sumabak na si Aling Espe at si Gigi mula sa bahagi ng pintuan. Sa pagkakita nila na nakayukod si Jeric sa harap ng pintuan ng kanyang asawa, hindi nagpakita si Aling Espe ng anumang habag. Sa halip parang siya ay binuhusan ng mainit na tubig at sinigang ng galit. Lumundag siya palapit at malakas na binawian ng kamay si Jeric habang hinahawakan ang anak niya para tumayo at sabay na sumisigaw ng napakalakas. Binaliwala mo. Ginawa mong yumukod ang aking anak sa harap ng kanyang asawa. Ganito kakababa ng uri ng babae, sinisira ang isang pamilya. Bago pa mabuka ang aking bibig, itinuro niya ng diretso ang kanyang daliri sa aking mukha, ang mga mata ay nagningning ng galit. Ang bahay ng asawa ay dapat ding bahay ng mag-asawa. Ikaw na nag-asawa ay hindi alam ang tama at dapat ka na magbayad sa mga pumunta sa iyo. Narinig ko iyon at ang katawan ko ay naging malamig ng ganap. Hindi dahil sa takot kundi dahil naunawaan ko ng ganap. Sa loob ng isip ng babaeng ito ang kanyang manugang ay hindi kailanman isang tao na may sariling kalayaan. Ang manugang ay isang pitaka, isang bodega, isang bagay na sa pagpasok sa bahay ng lalaki ay kinakailangang isuko ang lahat para mapatunayan na may malasakit. Tinutukan ko siya at malinaw ang bawat salita, walang pag-iwas. Nagkamali ang nanay. Ang panahon ng nanay ay maaaring sinubo ang manugang gamit ang salitang pamilya ng lalaki, ngunit sa aking panahon, sinumang nagbayad ang may karapatan. Agad na sumabak si Gigi, ang boses niya ay parang umaangkop sa likod ng ngipin. Huwag kang mag-akala na magiging maayos ang buhay mo pagkatapos nito. Lahat ng kamag-anak ng pamilyang ito ay malalaman kung anong uri ka. Lumingon ako sa kanya, ang mukha ay walang pagbabago. Subukan mo, ngunit ihanda ninyo ang sarili kapag ang isinanglag na bahay, ang mga utang at ang mga transaksiyon sa likod ko ay nailantad sa araw. Nang marinig iyon, ang mukha ni Gigi ay naging puti. Si Aling Espe ay napigilan ng kaunti. Ang mga iyon ang huling pagkakataon na maaari silang gumamit ng mga pananakot at dramatikong pag-iyak. Pagkatapos noon ay sumigaw si Aling Espe ng mas malakas hanggang sa sumabak ang seguridad ng kompleks para pigilan ang kaguluhan. Sa loob ng ilang minuto, sa gitna ng paulit-ulit na sigaw, ng pagtatangkang makainom ng kaunti sa mga nangyayari, na ilabas ko ang papel ng pagpapawalang bisa ng kasal at iniabot ito kay Jeric. Ang papel ay nanginig ng bahagya sa kanyang mga kamay. Tinutukan ko siya, nagsalita ng napakamababang tono, ngunit marinig ng lahat. Hindi mo ako nawala ngayon, nawala mo ako nang maging parte ka ng pagtatangkang kunin ang aking bahay. Binaba niya ang ulo ng napakahina, tulad ng isang taong sa wakas ay naniniwala na tapos na nga ang lahat. Matapos ang lahat ng nangyari, ang mga hagit ng biyenan, ang pag-iyak ni Gigi, ang desperasyon ni Jeric, sa huli ay lumayo ang tatlo. Ang kasamahan ng seguridad ay nandoon para masiguro ang kapayapaan ng lahat ng iba sa kompleks. At habang tinitingnan ko ang kanilang mga anino na unti-unting nawawala sa dulo ng daan, naramdaman ko ang isang bagay na kakaiba. Malinaw ang aking paningin, walang luha, ngunit tiyak ang aking mga hakbang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang mga abogado ay mabilis na nagtatrabaho. Bawat papel ay malinaw na nailatag, bawat halaga ay maingat na napatunayan. Ang bahay ay natiyak bilang sarili kong ari-arian, walang puwang para sa anumang pagkalito. Ang mga halagang si Jeric na lihim na inilipat, hiniling na ibalik sa pamamagitan ng legal na proseso. Lahat ay malinaw,
at walang maaaring umarte pang may pag-aari ng pagmamahal para mapagtaguan ng iba pang intensyon. Mula sa pakikiusap, si Jeric ay tunay nang natakot. Nakita ko iyon sa paraan ng kanyang pagtingin sa akin sa tuwing darating siya para sa mga negosasyon. Hindi na ito tingin ng isang lalaking nagsisikap mabawi ang dignidad nito. Iyon ay tingin ng isang taong sa wakas ay napagtanto na may mga kahihinatnan na hindi maaaring tanggalin gamit ang ilang pangungusap ng pagsisisi. Hindi lamang nawala ang isang asawa, kailangan pa niyang harapin ang lahat ng nagawa niya sa likod ko. Bawat halaga, bawat katahimikan, bawat pagkakataon na pumili siyang tumabi sa ina niya, imbes na ipagtanggol ang karapatang dapat ay kinakatawan niya. Sa bahagi ng pamilya ng asawa ko lahat ay nagsimulang gumuho ng isa-isa. Ang mga nagpautang kay Gigi ay nagsisimulang magpursige. Ang isinanglag na ari-ari ang iyon ay hindi mapagkukunan ng sapat na pera. Ang mga dagdag na utang sa labas ay nagkasabay ang pagsingil at ang bahay ko na noon ay ang kanilang pinakainaasahang mapagkukunan ng tulong ay ganap na naharang. Narinig ko mula sa isang kakilala na ang bahay ng pamilya ng asawa ko ay puno ng alitan. Lahat ay nagtatanggal ng responsibilidad, nagtatangkang sisihin ang isa't isa para sa kung saan nagkamali. Ang pagmamalaki ni Aling Espe na noon ay lagi niyang pinagmamalaki sa harap ng lahat ng kamag-anak ay nagsisimulang maiwan sa hangin. Ang mga taong noon ay nagsigasig pang kumontra sa akin ngayon ay dahan-dahan na ring nagpapalit ng panig. Kapag natatalo na ang isang tao, mabilis lumayo ang mga nakatayo sa likod niya, basta't malapit pa rin sila sa posibleng mananalo. Maraming beses na tumawag si Aling Espe sa aking telepono. Sa simula ay may pagtatampo, pagkatapos ay may panghihinayang at may mga pagkakataon pa na umiiyak. Sa isang pagkakataon, kumuha ako ng tawag niya. Narinig ko ang boses niya, parang may luha medyo bago kaysa dating tunog ng pagmamalaki. Tulungan mo kami ng isang pagkakataon lang ito, hindi ko nabibili sa inyong bahay. Nakatayo akong sa tabi ng bintana, matagal akong naghintay bago sumagot. Isang pangungusap lamang mahinahon, ngunit walang pag-alinlangan. Nang kailangan ko kayo 3 milyon ang nasa inyo, ngunit ni isang piso ay hindi ko napautangin. Ngayon anong karapatang ginagamit ng nanay para hingin ko ang sakripisyo ng aking tahanan? Matagal na katahimikan sa kabilang dulo, pagkatapos ay binara ang tawag. Isang beses pa ay dumating si Jeric. Sa pagkakataong iyon ay payat na siya, nang kapansin-pansin malalim ang mga mata, na bahala ang boses. Nakatayo siya sa harap ng pinto, wala ng galit, wala na ring pag-angkin. Nagsalita siya ng tahimik. Alam na naman na sala namin. Ano man ang gusto mong pirmahan, pipirmahan ko. Isang kahilingan lang, wag mo nang abalahin pa ang nanay ko. Matagal akong tumingin sa kanya. Tinitingnan ko ang lalaking noon ay nagtrabaho kasama ko sa iisang pangarap ng isang simpleng bahay. Ang lalaking noon ay may sapat na kakayahang maging isang magandang espasyo sa aking buhay. Sa huli, isa lamang ang nasabi ko. Ang nagtulak sa inyong nanay sa dulo ay hindi ako, ang sariling sumbat niya ang nagdulot sa kanya. Narinig niya ito at hindi na nagsalita. Yumukod ng malalim at para sa unang pagkakataon ay nakita ko na naniniwala na siya na ang ilang mga epekto ay hindi na maaaring bawiin gamit lamang ng mga salita ng pagsisisi. Hindi nagtagal narinig ko na ang pamilya ng asawa ko ay nagbenta ng isang lote na may bahagi sa probinsya para maibayad ang mga utang. Ang mga tao na noon ay nagsipagtangkilik sa pag-aaway ko sa kanila, ngayon ay nagtatalikod at nagsisisihin na si Aling Espe sa pagpapalaki ng usapin ng pamilya sa paggawa nitong problema ng lahat ng kamag-anak. Ganyan talaga ang buhay. Kapag nakikita pa ng tao na posibleng makakuha ng kahilingan mula sa isang tao, nagsisimula sa panig ng mas malakas ang tinig. Ngunit kapag bumagsak na ang lahat, walang gustong sumama sa pagbagsak. Para sa akin, ang pinakamasakit na panahon sa biyenan ko ay hindi ang pagkawala ng pera, kundi ang pagkawala ng kapangyarihan na matagal niyang hawak sa pamilya. Maraming taon niyang pinangasiwaan ang buhay ng kanyang anak, pinamamahalaan ang pera,
pinagpapasyahan ang maraming bagay, ginagamit ang katayuan bilang ina at biyenan para mapanatili ang kontrol sa lahat. At nang mawala ang lahat ng iyon, nang makita ng mga kamag-anak na nawala na ang ikinatutuwa, sa kanya iyon ang pinakamatindiyang kabiguan para sa kanya. Para sa aking bahagi, nang ang huling araw na nilisan na ni Jeric ang bahay at kaladkad ang maleta palabas, hindi ako umiyak, hindi rin ako pumigil. Nakatayo lamang ako sa pintuan at tinitingnan siya habang lumalayo. Lahat ay parang isang bilog na nagsara. Sa simula ay may maleta, nakaladkad patungo sa loob ng aking tahanan, ang kawalang hiyaan ng mga taong gustong sumakop ng aking pinagsikapan. Sa katapusan naman ay may maleta, nakaladkad papalabas ang katahimikan ng isang lalaking nag-iisa na tinignan ng lahat at hindi naman nakatagal. Bago lumiko si Jeric sa dulo ng daan, lumingon siya ng isang beses. Ang tingin niya ay wala ng galit at wala ng sisi, may malalim lamang na lungkot. Tulad ng isang taong sa wakas ay naniniwala na hindi na talaga mababalik ang nawalang bagay. Nagtanong siya ng isang pangungusap na huling, "Tunay ka bang nagmahal sa akin noong una?" Nanatiling tahimik ang aking loob ng isang saglit, pagkatapos ay bahagyang sumagot ng sapat para marinig, "Oo, kaya naman napakasakit ng pagtataksiling ito." Katumbas ng isang kasal, nagpatuloy siyang humakbang. Tinutunan ko siya hanggang sa kumulong ang kanyang anino sa likod ng pintuan. Pagkatapos ay pumasok akong muli sa loob, maingat kong sinara ang pintuan. Isang ikot, dalawa, tatlo. Pinatay ko ang camera bell, hinila ang kurtina, dahan-dahan akong pumunta sa gitna ng sala at naupo. Napakatahimik ng bahay noon, isang katahimikang sa loob ng napakaraming taon ng pagiging manugang ay hindi ko nakamit. Wala na ang mga boses na nagtatampo, wala na ang mga matang nagsusuri, wala na ang mga pagkungkunwaring nagpapahalaga na nagtatago ng kasakiman at makasariling pagnanasa. Nilingon ko ang buong bahay, ang mga pader na noon ay pinagnanasaan ng iba para sakupin, ang mga sahig na noon ay pinisak ng mga paa ng mga taong hindi kailanman dumating para tumulong. Ngunit pagkatapos ng lahat, nandoon pa rin ang bahay, tahimik, buo, at sa unang pagkakataon ay tunay na naramdaman ko na ito ay bahay ko, hindi lamang dahil nakasulat ang aking pangalan sa mga papeles, kundi dahil sa pamamagitan ng aking sariling pagpapahalaga sa sarili ay nagawa kong pangalagaan ito. Ang kwento ko ay hindi natatapos sa isang maingay na pagtatagumpay at hindi rin sa labis na kasiyahan. Nagtatapos ito sa pakiramdam na sabay na may sakit at magaan. Nawala ko ang isang kasal, ngunit nakuha ko muli ang pinakamahalaga, ang karapatang magdesisyon tungkol sa sarili ko. May mga pintuan na nagsasara hindi para matapos ang lahat, kundi para mapigilan ang mga taong hindi kailanman tunay na tumingin sa iyo bilang isang taong karapat-dapat igalang. Nang hapon na iyon, nakatayo ako sa tabi ng bintana, ang sikat ng araw ay kumukuha ng mahabang guhit sa sahig. Mahigpit na hinawakan ang susi sa aking palad at sa wakas ay naunawaan ko. Ang kapayapaan ay hindi isang bagay na ibinibigay ng ibang tao sa iyo. Minsan nagsisimula ito sa sandaling may sapat kang kalinawan para sabihing hindi, sapat na lakas para isara ang pintuan, at sapat na tibay para hawakan ang bahagi ng buhay na pinagsikapan mong makuha. Sa labas, ang pamilya ng asawa ko ay patuloy pa rin sa pag-aayos ng gulusala na sarili nilang ginawa. Ako naman sa unang pagkakataon, matapos ang napakatagal na panahon na muhay sa aking sariling bahay, gamit ang aking sariling buhay, at sa kapayapaang sarili ko ang nagpanatili